A blessed day, learners. Get ready to embark on a journey of learning and enjoyment in this video. Today, we will be exploring the fascinating topic on Enhanced Basic Education Act of 2013, transforming the Philippine educational landscape for global competence and lifelong learning. Remember to stay safe, and may God bless you always. Welcome to the Teacher Lumaban YouTube channel. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. Republic Act No. 10,533. Batas ng Republika bilang 10,533. An act enhancing the Philippine basic education system by strengthening its curriculum and increasing the number of years for basic education, appropriating funds therefore and for other purposes. Isang batas na nagpapahusay sa sistema ng batayang edukasyon sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kurikulum nito at pagpapataas ng bilang ng mga taon para sa batayang edukasyon, paglalaan ng mga pondo para doon at para sa iba pang layunin. Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the Philippines in Congress assembled. Maging isabatas ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan ng Pilipinas sa pagtitipon ng Kongreso. Section 1. Short title, this act shall be known as the Enhanced Basic Education Act of 2013. Section 1. Maikling pamagat ang batas na ito ay tatawaging pinahusay na batayang edukasyon na batas ng 2013. Section 2. Declaration of Policy, the state shall establish, maintain and support a complete, adequate, and integrated system of education relevant to the needs of the people, the country and society at large. Ikalawang seksyon. Deklarasyon ng patakaran, ang Estado ay dapat magtatag, magpapanatili at susuportahan ng isang kumpleto, sapat, at pinagsama-samang sistema ng edukasyon na may kaugnayan sa mga pangangailangan ng mga tao, bansa at lipunan sa kabuuan. Likewise, it is hereby declared the policy of the state that every graduate of basic education shall be an empowered individual who has learned, through a program that is rooted on sound educational principles and geared towards excellence, the foundations for learning throughout life, the competence to engage in work and be productive. The ability to coexist in fruitful harmony with local and global communities, the capability to engage in autonomous, creative, and critical thinking, and the capacity and willingness to transform others and oneself. Gayon din, sa pamamagitan nito ay idineklara ang patakaran ng Estado na ang bawat nagtapos ng batayang edukasyon ay dapat na isang may kapangyarihang individual na natuto, sa pamamagitan ng isang programa na nakaugat sa matibay na mga prinsipyong pang-edukasyon at nakatuon sa kahusayan, ang mga pundasyon para sa pag-aaral sa buong buhay, ang kakayahan. Upang makisali sa trabaho at maging produktibo, ang kakayahang mabuhay ng magkakasama sa mabungang pagkakasundo sa mga lokal at pandaigdigang komunidad, ang kakayahang makisali sa autonomous, malikhain, at kritikal na pag-iisip, at ang kapasidad at kahandaang baguhin ang iba at ang sarili. For this purpose, the state shall create a functional basic education system that will develop productive and responsible citizens equipped with the essential competencies, skills and values for both lifelong learning and employment. In order to achieve this, the state shall. Para sa layuning ito, ang Estado ay lilikha ng isang functional na pangunahing sistema ng edukasyon na bubuo sa mga produktibo at responsableng mamamayan na nilagyan ng mga mahahalagang kakayahan, kasanayan at mga halaga para sa parehong panghabambuhay na pag-aaral at trabaho. Upang makamit ito, ang Estado ay dapat A. Give every student an opportunity to receive quality education that is globally competitive based on a pedagogically sound curriculum that is at par with international standards. Bigyan ng bawat mag-aaral ng pagkakataon na makatanggap ng dekalidad na edukasyon na pandaigdigang mapagkumpitensya batay sa isang pedagogically sound curriculum na naaayon sa mga internasyonal na pamantayan. B. Broaden the goals of high school education for college preparation, vocational and technical career opportunities as well as creative arts, sports and entrepreneurial employment in a rapidly changing and increasingly globalized environment, and palawakin ang mga layunin ng edukasyon sa mataas na paaralan para sa paghahanda sa kolehiyo, bokasyonal at teknikal na mga pagkakataon sa karera pati na rin ng malikhaing sining, palakasan at entrepreneurial na trabaho sa isang mabilis na pagbabago at lalong globalisadong kapaligiran, at C.
Make education learner-oriented and responsive to the needs, cognitive and cultural capacity, the circumstances and diversity of learners, schools and communities through the appropriate languages of teaching and learning, including mother tongue as a learning resource. Gawin ang edukasyon na nakatuon sa mag-aaral at tumutugon sa mga pangangailangan, kakayahan sa pag-iisip at kultura, ang mga kalagayan at pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral, mga paaralan at mga komunidad sa pamamagitan ng naangkop na mga wika ng pagtuturo at pagkatuto, kabilang ang katutubong wika bilang isang mapagkukunan ng pag-aaral. Section 3. Basic Education. Basic education is intended to meet basic learning needs which provides the foundation on which subsequent learning can be based. It encompasses kindergarten, elementary and secondary education as well as alternative learning systems for out-of-school learners and those with special needs. Ikatlong seksyon. Batayang edukasyon. Ang pangunahing edukasyon ay inilaan upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan sa pag-aaral na nagbibigay ng pundasyon kung saan maaaring i-base ang kasunod na pag-aaral. Sinasaklaw nito ang kindergarten, elementarya at sekundaryang edukasyon gayon din ang mga alternatibong sistema ng pag-aaral para sa mga mag-aaral sa labas ng paaralan at sa mga may espesyal na pangangailangan. Section 4. Enhanced Basic Education Program. The Enhanced Basic Education Program encompasses at least 1 year of kindergarten education, 6 years of elementary education, and 6 years of secondary education, in that sequence. Secondary education includes 4 years of junior high school and 2 years of senior high school education. Apat na seksyon. Enhanced Basic Education Program. Ang programa ng pinahusay na pangunahing edukasyon ay sumasaklaw ng hindi bababa sa 1 taon ng edukasyon sa kindergarten, 6 na taon ng elementarya, at 6 na taon ng sekundaryang edukasyon, sa pagkakasunod-sunod na iyon. Kasama sa sekundaryang edukasyon ng 4 na taon ng junior high school at 2 taon ng senior high school na edukasyon. Kindergarten education shall mean 1 year of preparatory education for children at least 5 years old as a prerequisite for grade 1. Ang edukasyon sa kindergarten ay nangangahulugan ng 1 taon ng paghahandang edukasyon para sa mga bata na hindi bababa sa 5 taong gulang bilang isang kinakailangan para sa unang baitang. Elementary education refers to the second stage of compulsory basic education which is composed of 6 years. The entrant age to this level is typically 6 years old. Ang edukasyong elementarya ay tumutukoy sa ikalawang yugto ng sapilitang batayang edukasyon na binubuo ng 6 na taon. Ang edad ng kalahok sa antas na ito ay karaniwang 6 na taong gulang. Secondary education refers to the third stage of compulsory basic education. It consists of 4 years of junior high school education and 2 years of senior high school education. The entrant age to the junior and senior high school levels are typically 12 and 16 years old, respectively. Ang sekundaryang edukasyon ay tumutukoy sa ikatlong yugto ng sapilitang batayang edukasyon. Ito ay binubuo ng 4 na taon ng junior high school education at 2 taon ng senior high school education. Ang edad ng kalahok sa mga antas ng junior at senior high school ay karaniwang 12 at 16 na taong gulang, ayon sa pagkakabanggit. Basic education shall be delivered in languages understood by the learners as the language plays a strategic role in shaping the formative years of learners. Ang pangunahing edukasyon ay dapat ihatid sa mga wikang nauunawaan ng mga mag-aaral dahil ang wika ay gumaganap ng isang estratehikong papel sa paghubog ng mga taon ng pagbuo ng mga mag-aaral. For kindergarten and the first 3 years of elementary education, instruction, teaching materials and assessments shall be in the regional or native language of the learners. The Department of Education, DepEd, shall formulate a mother language transition program from grade 4 to grade 6 so that Filipino and English shall be gradually introduced as languages of instruction until such time when these 2 languages can become the primary languages of instruction at the secondary level. Para sa kindergarten at unang 3 taon ng elementarya, ang pagtuturo, mga materyales sa pagtuturo at pagtatasa ay dapat nasa rehiyonal o katutubong wika ng mga mag-aaral. Ang kagawaran ng edukasyon, DepEd, ay bubuo ng isang programang transisyon ng mother language mula ika-4 na baitang hanggang ika-6 na baitang upang ang Filipino at Ingles ay unti-unting maipakilala bilang mga wikang panturo hanggang sa panahong ang 2 wikang ito ay maaaring maging pangunahing mga wika ng pagtuturo sa pangalawang level. For purposes of this act, mother language or first language, LI, refers to language or languages first learned by a child, which she identifies with, is identified as a native language user of by others, which she knows best, or uses most. This includes Filipino Sign Language used by individuals with pertinent disabilities.
The regional or native language refers to the traditional speech variety or variety of Filipino Sign Language existing in a region, area or place. Para sa mga layunin ng batas na ito, ang wika ng ina o unang wika, LI, ay tumutukoy sa wika o mga wikang unang natutunan ng isang bata, kung saan siya ay nakilala, ay kinilala bilang isang katutubong gumagamit ng wika ng iba, na siya ay higit na nakakaalam, o gumagamit ng karamihan. Kabilang dito ang Filipino Sign Language na ginagamit ng mga individual na may kaukulang mga kapansanan. Ang rehiyonal o katutubong wika ay tumutukoy sa tradisyonal na variety o variety ng Filipino Sign Language na umiiral sa isang rehiyon, lugar o lugar. Section 5. Curriculum Development. The DepEd shall formulate the design and details of the Enhanced Basic Education Curriculum. It shall work with the Commission on Higher Education, CHED, to craft harmonized basic and tertiary curricula for the global competitiveness of Filipino graduates. To ensure college readiness and to avoid remedial and duplication of basic education subjects, the DepEd shall coordinate with the CHED and the Technical Education and Skills Development Authority, TESDA. Ang DepEd ang bubuo ng disenyo at mga detalye ng pinahusay na kurikulum ng batayang edukasyon. Makikipagtulungan ito sa Commission on Higher Education, CHED, para makagawa ng magkakatugmang basic at tertiary curricula para sa pandaigdigang competitiveness ng mga Filipino graduates. Para matiyak ang kahandaan sa kolehiyo at maiwasan ang remedial at duplikasyon ng basic education subjects, ang DepEd ay makikipag-ugnayan sa CHED at sa Technical Education and Skills Development Authority, TESDA. To achieve an effective enhanced basic education curriculum, the DepEd shall undertake consultations with other national government agencies and other stakeholders including, but not limited to, the Department of Labor and Employment, DULE, the Professional Regulation Commission, PRC, the Private and Public Schools Associations, the National Student Organizations, the National Teacher Organizations, the Parents Teachers Associations and the Chambers of Commerce on matters affecting the concerned stakeholders. Upang makamit ang isang epektibong pinahusay na kurikulum ng batayang edukasyon, ang DepEd ay magsasagawa ng mga konsultasyon sa iba pang mga ahensya ng pambansang pamahalaan at iba pang stakeholder kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, Department of Labor and Employment, DULE, ang Professional Regulation Commission, PRC, ang mga asosasyon ng pribado at pampublikong paaralan. Ang mga pambansang organisasyon ng mag-aaral, ang mga pambansang organisasyon ng guro, ang mga asosasyon ng mga magulang guro at ang mga kamara ng komersyo sa mga bagay na nakakaapekto sa mga kinauukulang stakeholder. The DepEd shall adhere to the following standards and principles in developing the enhanced basic education curriculum. Ang DepEd ay dapat sumunod sa mga sumusunod na pamantayan at prinsipyo sa pagbuo ng pinahusay na kurikulum ng batayang edukasyon. A. The curriculum shall be learner-centered, inclusive and developmentally appropriate. Ang kurikulum ay dapat na nakasentro sa mag-aaral, kasama at naangkop sa pag-unlad. B. The curriculum shall be relevant, responsive and research-based. Ang kurikulum ay dapat na may kaugnayan, tumutugon at nakabatay sa pananaliksik. C. The curriculum shall be culture-sensitive. Ang kurikulum ay dapat maging sensitibo sa kultura. D. The curriculum shall be contextualized and global. Ang kurikulum ay dapat na contextual at pandaigdigan. A. The curriculum shall use pedagogical approaches that are constructivist, inquiry-based, reflective, collaborative and integrative. Ang kurikulum ay dapat gumamit ng pedagogical approach na constructivist, inquiry-based, reflective, collaborative at integrative. F. The curriculum shall adhere to the principles and framework of mother tongue-based multilingual education, MTBMLE, which starts from where the learners are and from what they already know proceeding from the known to the unknown, instructional materials and capable teachers to implement the MTBMLE curriculum shall be available. Ang kurikulum ay dapat sumunod sa mga prinsipyo at balangkas ng Mother Tongue-Based Multilingual Education, MTBMLE, na nagsisimula sa kung nasaan ang mga mag-aaral at mula sa kung ano ang alam na nila mula sa alam hanggang sa hindi alam, ang mga materyales sa pagtuturo at mga gurong may kakayahang ipatupad ang kurikulum ng MTBMLE ay dapat na makukuha. G. The curriculum shall use the spiral progression approach to ensure mastery of knowledge and skills after each level, and ang kurikulum ay dapat gumamit ng spiral progression approach upang matiyak ang karunungan ng kaalaman at kasanayan pagkatapos ng bawat antas, at
H. The curriculum shall be flexible enough to enable and allow schools to localize, indigenize and enhance the same based on their respective educational and social contexts. The production and development of locally produced teaching material shall be encouraged and approval of this material shall devolve to the regional and division education units. Ang kurikulum ay dapat na may sapat na kakayahang umangkop upang paganahin at payagan ng mga paaralan na i-localize, gawing katutubo at pahusayin ito batay sa kani-kanilang mga kontekstong pang-edukasyon at panlipunan. Ang paggawa at pagpapaunlad ng lokal na gawa ng mga materyales sa pagtuturo ay dapat hikayatin at ang pag-aproba ng mga materyal na ito ay dapat ibigay sa rehiyon at dibisyong mga unit ng edukasyon. Section 6. Curriculum Consultative Committee. There shall be created a Curriculum Consultative Committee chaired by the DepEd Secretary or his, her duly authorized representative and with members composed of, but not limited to, a representative each from the CHED, the TESDA, the DOL, the PRC, the Department of Science and Technology, DOS, and a representative from the business chambers such as the Information Technology Business Process Outsourcing, BPO, Industry Association. The Consultative Committee shall oversee the review and evaluation on the implementation of the basic education curriculum and may recommend to the DepEd the formulation of necessary refinements in the curriculum. Dapat na lumikha ng isang Curriculum Consultative Committee na pinamumunuan ng DepEd Secretary o ng kanyang nararapat na autorisadong kinatawan at may mga miyembrong binubuo ng, ngunit hindi limitado sa, isang kinatawan bawat isa mula sa CHED, TESDA, DOL, PRC, Departamento of Science and Technology, DOS. At isang kinatawan mula sa business chambers tulad ng Information Technology Business Process Outsourcing, BPO, Industry Association. Ang Consultative Committee ang mangangasiwa sa pagsusuri at pagsusuri sa pagpapatupad ng basic education curriculum at maaaring magrekomenda sa DepEd ng pagbabalangkas ng mga kinakailangang refinement sa curriculum. Section 7. Teacher Education and Training. To ensure that the enhanced basic education program meets the demand for quality teachers and school leaders, the DepEd and the CHED, in collaboration with relevant partners in government, academic, industry, and non-governmental organizations, shall conduct teacher education and training programs, as specified. Upang matiyak na ang programa ng pinahusay na batayang edukasyon ay nakakatugon sa pangangailangan para sa mga dekalidad na guro at pinuno ng paaralan, ang DepEd at ang CHED, sa pakikipagtulungan ng mga kaugnay na katuwang sa gobyerno, akademya, industriya, at mga organisasyong hindi pamahalaan, ay magsasagawa ng mga programa sa edukasyon at pagsasanay ng mga guro, bilang tinukoy. A. In-service training on content and pedagogy, current DepEd teachers shall be retrained to meet the content and performance standards of the new K-12 curriculum. Ang mga kasalukuyang guro ng DepEd ay muling sanayin upang matugunan ang nilalaman at mga pamantayan sa pagganap ng bagong K-12 curriculum. The DepEd shall ensure that private education institutions shall be given the opportunity to avail of such training. Titiyakin ng DepEd na ang mga pribadong institusyong pang-edukasyon ay mabibigyan ng pagkakataong makamit ang naturang pagsasanay. B. Training of new teachers. New graduates of the current teacher education curriculum shall undergo additional training, upon hiring, to upgrade their skills to the content standards of the new curriculum. Furthermore, the CHED, in coordination with the DepEd and relevant stakeholders, shall ensure that the teacher education curriculum offered in these teacher education institutes, TEI's letter, will meet necessary quality standards for new teachers. Duly recognized organizations acting as TEI's letter, in coordination with the DepEd, the CHED, and other relevant stakeholders, shall ensure that the curriculum of these organizations meet the necessary quality standards for trained teachers. Ang mga bagong nagtapos ng kasalukuyang kurikulum sa edukasyon ng guro ay dapat sumailalim sa karagdagang pagsasanay, sa pagkuha, upang i-upgrade ang kanilang mga kasanayan sa mga pamantayan ng nilalaman ng bagong kurikulum. Higit pa rito, ang CHED, sa pakikipag-ugnayan sa DepEd at mga nauugnay na stakeholder, ay dapat tiyakin na ang teacher education curriculum na inaalok sa Teacher Education Institutes, TEI's letter, ay makakatugon sa mga kinakailangang pamantayan ng kalidad para sa mga bagong guro. Dapat tiyakin ng mga nararapat na kinikilalang organisasyon na kumikilos bilang TEI sa pakikipag-ugnayan sa DepEd, CHED, at iba pang nauugnay na stakeholders na ang kurikulum ng mga organisasyong ito ay nakakatugon sa mga kinakailangang pamantayan ng kalidad para sa mga sinanay na guro. C.
Training of school leadership, superintendents, principals, subject area coordinators and other instructional school leaders shall likewise undergo workshops and training to enhance their skills on their role as academic, administrative and community leaders. Ang mga superintendent, punong guro, mga tagapag-ugnay ng lugar ng paksa at iba pang mga pinuno ng paaralang pagtuturo ay dapat ding sumailalim sa mga workshop at pagsasanay upang pahusayin ang kanilang mga kasanayan sa kanilang tungkulin bilang mga pinunong akademiko, administratibo at komunidad. Henceforth, such professional development programs as those stated above shall be initiated and conducted regularly throughout the school year to ensure constant upgrading of teacher skills. Mula ngayon, ang mga programa sa pagpapaunlad ng propesyonal na tulad ng mga nakasaad sa itaas ay dapat simulan at regular na isasagawa sa buong taon ng pag-aaral upang matiyak ang patuloy na pag-upgrade ng mga kasanayan ng guro. Section 8. Hiring of graduates of science, mathematics, statistics, engineering and other specialists in subjects with a shortage of qualified applicants, technical vocational courses and higher education institution faculty. Notwithstanding the provisions of sections 26, 27 and 28 of Republic Act No. 7836, otherwise known as the Philippine Teachers Professionalization Act of 1994, the DepEd and private education institutions shall hire, as may be relevant to the particular subject. Sa kabila ng mga probisyon ng Seksyon 26, 27 at 28 ng Republic Act No. 7836, kung hindi man kilala bilang Philippine Teachers Professionalization Act of 1994, ang DepEd at mga pribadong institusyong pang-edukasyon ay dapat kumuha na maaaring may kaugnayan sa partikular na paksa. A. Graduates of Science, Mathematics, Statistics, Engineering, Music and other degree courses with shortages in qualified licensure examination for teachers, LET, applicants to teach in their specialized subjects in the elementary and secondary education. Qualified LET applicants shall also include graduates admitted by foundations duly recognized for their expertise in the education sector and who satisfactorily complete the requirements set by these organizations, provided that they pass the LET within 5 years after their date of hiring, provided, further, that if such graduates are willing to teach on part-time basis, the provisions of LET shall no longer be required. Mga nagtapos ng science, mathematics, statistics, engineering, music at iba pang degree na kurso na may mga kakulangan sa mga kwalipikadong licensure examination for teachers, LET, na mga aplikante para magturo sa kanilang mga espesyal na asignatura sa elementarya at sekundaryang edukasyon. Kasama rin sa mga kwalipikadong aplikante ng LET ang mga nagtapos na tinanggap ng mga foundation na kinikilalang nararapat para sa kanilang kadalubhasaan sa sektor ng edukasyon at kasiya siyang nakakumpleto sa mga kinakailangan na itinakda ng mga organisasyong ito, sa kondisyon na pumasa sila sa LET sa loob ng 5 taon pagkatapos ng kanilang petsa ng pagkuha, dagdag pa. Na kung ang mga nagtapos ay handang magturo ng part-time, hindi na kailangan ng mga probisyon ng LET. B. Graduates of technical vocational courses to teach in their specialized subjects in the secondary education, provided that these graduates possess the necessary certification issued by the TESDA, provided, further, that they undergo appropriate in-service training to be administered by the DepEd or higher education institutions, HIES, at the expense of the DepEd. Nagtapos ng mga teknikal bokasyonal na kursong magtuturo sa kanilang mga espesyal na asignatura sa sekundaryang edukasyon, sa kondisyon na ang mga nagtapos na ito ay nagtataglay ng kinakailangang sertipikasyon na inisyo ng TESDA, sa kondisyon, higit pa, na sila ay sumasailalim sa naangkop na in-service training na ibibigay ng ang DepEd o higher education institutions, HIES, sa gastos ng DepEd. C. Faculty of HIES be allowed to teach in their general education or subject specialties in the secondary education, provided that the faculty must be a holder of a relevant bachelor's degree, and must have satisfactorily served as a full-time HEI faculty. Ang faculty ng HEI ay pinapayagang magturo sa kanilang pangkalahatang edukasyon o mga espesyalidad sa asignatura sa sekundaryang edukasyon, sa kondisyon na ang faculty ay dapat na may hawak ng isang may katuturang bachelor's degree, at dapat nakasiya siyang nagsilbi bilang isang full-time na HEI faculty. D. The DepEd and private education institutions may hire practitioners with expertise in the specialized learning areas offered by the basic education curriculum to teach in the secondary level, provided that they teach on part-time basis only. For this purpose, the DepEd, in coordination with the appropriate government agencies, shall determine the necessary qualification standards in hiring these experts.
Ang DepEd at mga pribadong institusyong pang-edukasyon ay maaaring kumuha ng mga practitioner na may kadalumasaan sa mga espesyal na lugar sa pag-aaral na inaalok ng basic education curriculum upang magturo sa sekundaryang antas sa kondisyon na nagtuturo sila sa part-time na batayan lamang. Para sa layuning ito, ang DepEd, sa pakikipag-ugnayan sa mga naangkop na ahensya ng gobyerno, ay dapat tukuyin ang mga kinakailangang pamantayan ng kwalifikasyon sa pagkuha ng mga ekspertong ito. Section 9. Career Guidance and Counseling Advocacy. To properly guide the students in choosing the career tracks that they intend to pursue, the Department of Education, in coordination with the DOLE, the TESDA and the CHED, shall regularly conduct career advocacy activities for secondary-level students. Notwithstanding the provisions of Section 27 of Republic Act No. 9258, otherwise known as the Guidance and Counseling Act of 2004, career and employment guidance counselors, who are not registered and licensed guidance counselors, shall be allowed to conduct career advocacy activities to secondary-level students of the school where they are currently employed, provided that they undergo a training program to be developed or accredited by the Department of Education. Section 9. Pagtataguyod ng career guidance at counseling upang maayos na mag-abayan ang mga mag-aaral sa pagpili ng mga landas sa karera na nilalayo nilang tahakin, ang kagawaran ng edukasyon, sa pakikipag-ugnayan sa DOLE, TESDA at CHED, ay regular na magsasagawa ng mga aktibidad sa advokasya ng karera para sa mga mag-aaral sa sekundaryang antas. Sa kabila ng mga probisyon ng Seksyon 27 ng Republic Act No. 9258, kung hindi man ay kilala bilang Guidance and Counseling Act of 2004, ang mga career at employment guidance counselor na hindi rehistrado at lisensyadong guidance counselor ay dapat payagang magsagawa ng mga aktibidad sa pagtataguyod ng karera upang mga mag-aaral sa sekundaryang antas ng paaralan kung saan sila kasalukuyang nagtatrabaho, sa kondisyon na sumailalim sila sa isang programa sa pagsasanay na bubuo o akreditado ng kagawaran ng edukasyon. Section 10. Expansion of EGA-STPE beneficiaries, the benefits accorded by Republic Act No. 8545, or the Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, shall be extended to qualified students enrolled under the Enhanced Basic Education. The DepEd shall engage the services of private education institutions and non-DepEd schools offering senior high school through the programs under Republic Act No. 8545, and other financial arrangements formulated by the DepEd and the Department of Budget and Management, DBM, based on the principles of public-private partnership. Section 10. Pagpapalawak ng EGA-STPE beneficiaries, ang mga benepisyong ipinagkaloob ng Republic Act No. 8545 o ang Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act ay dapat ibigay sa mga kwalipikadong mag-aaral na nakatala sa ilalim ng pinahusay na batayang edukasyon. Makikipag-ugnayan ng DepEd sa mga serbisyo ng mga pribadong institusyong pang-edukasyon at mga paaralang hindi DepEd na nag-aalok ng senior high school sa pamamagitan ng mga programa sa ilalim ng Republic Act No. 8545 at iba pang kaayusan sa pananalapi na binuo ng DepEd at ng Department of Budget and Management, DBM, batay sa mga prinsipyo ng Public-Private Partnership. Section 11. Appropriations. The Secretary of Education shall include in the department's program the operationalization of the Enhanced Basic Education Program, the initial funding of which shall be charged against the current appropriations of the Department of Education. Thereafter, the amount necessary for the continued implementation of the Enhanced Basic Education Program shall be included in the Annual General Appropriations Act. Section 11. Mga paglalaan, dapat isama ng kalihim ng edukasyon sa programa ng departamento ang pagpapatakbo ng pinahusay na programa ng batayang edukasyon, na ang paunang pondo ay sisingilin laban sa kasalukuyang mga paglalaan ng kagawaran ng edukasyon. Pagkatapos noon, ang halagang kailangan para sa patuloy na pagpapatupad ng pinahusay na programa ng batayang edukasyon ay dapat isama sa taonang General Appropriations Act. Section 12. Transitory provisions. The Department of Education, the CHED and the TESDA shall formulate the appropriate strategies and mechanisms needed to ensure smooth transition from the existing 10 years basic education cycle to the Enhanced Basic Education, K-12, cycle. The strategies may cover changes in physical infrastructure, manpower, organizational and structural concerns, bridging models linking grade 10 competencies and the entry requirements of new tertiary curricula, and partnerships between the government and other entities. Modeling for senior high school may be implemented in selected schools to simulate the transition process and provide concrete data for the transition plan.
Seksyon 12. Pansamantalang mga probisyon, ang kagawaran ng edukasyon, ang CHED at ang TESDA ay dapat bumalangkas ng mga angkop na estratehiya at mekanismong kailangan upang matiyak ang maayos na paglipat mula sa umiiral na 10 taon na siklo ng batayang edukasyon tungo sa pinahusay na siklo ng batayang edukasyon, K-12. Ang mga estratehiya ay maaaring sumaklaw sa mga pagbabago sa pisikal na infrastruktura, lakas tao, organisasyonal at istruktural ng mga alalahanin, tulay ng mga modelo na nag-uugnay sa grade 10 ng mga kakayahan at ang mga kinakailangan sa pagpasok ng bagong tertiary curricula, at pakikipagsosyo sa pagitan ng gobyerno at iba pang entity. Ang pagmomodelo para sa senior high school ay maaaring ipatupad sa mga piling paaralan upang gayahin ang proseso ng paglipat at magbigay ng konkretong data para sa plano ng paglipat. To manage the initial implementation of the Enhanced Basic Education Program and mitigate the expected multi-year low enrollment turnout for highs and technical vocational institutions, TVI's letter, starting school year 2016 hanggang 2017, the Department of Education shall engage in partnerships with highs and TVI's letter for the utilization of the latter's human and physical resources. Moreover, the Department of Education, the CHED, the TESDA, the TVI's letter and the HICE shall coordinate closely with one another to implement strategies that ensure the academic, physical, financial, and human resource capabilities of HICE and TVI's letter to provide educational and training services for graduates of the Enhanced Basic Education Program to ensure that they are not adversely affected. The Faculty of HICE and TVI's letter allowed to teach students of secondary education under Section 8 hereof, shall be given priority in hiring for the duration of the transition period. For this purpose, the transition period shall be provided for in the Implementing Rules and Regulations, IRR. Upang pamahalaan ang paunang pagpapatupad ng programang pinahusay na batayang edukasyon at pag-aani ng inaasahang multi-year low enrollment turnout para sa highs at technical vocational institutions, TVI's letter, simula school year 2016 hanggang 2017, ang kagawaran ng edukasyon ay makikipagtulungan sa mga HEA at TVI para sa ang paggamit ng mga yamang tao at pisikal ng huli. Bukod dito, ang kagawaran ng edukasyon, ang CHED, ang TESDA, ang mga TVI at ang HEA ay dapat na malapit na makipag-ugnayan sa isa't isa upang ipatupad ang mga estratehiya na magtitiyak sa mga kakayahan sa akademiko, pisikal, pinansyal, at human resource ng mga HEA at TVI upang magkaloob ng mga serbisyong pang-edukasyon at pagsasanay. Para sa mga nagtapos ng programang pinahusay na pangunahing edukasyon upang matiyak na hindi sila maaapektuhan. Ang faculty ng HICE at TVI's letter na pinapayagang magturo sa mga estudyante ng sekundaryang edukasyon sa ilalim ng Seksyon 8 nito, ay dapat bigyan ng prioridad sa pagkuha para sa tagal ng panahon ng paglipat. Para sa layuning ito, ang panahon ng paglipat ay dapat ibigay sa mga Implementing Rules and Regulations, IRR. Section 13. Joint Congressional Oversight Committee on the Enhanced Basic Educational Program, K-12 program, there is hereby created a Joint Oversight Committee to oversee, monitor and evaluate the implementation of this act. The Oversight Committee shall be composed of 5 members each from the Senate and from the House of Representatives, including chairs of the Committees on Education, Arts and Culture, and Finance of both houses. The membership of the committee for every house shall have at least 2 opposition or minority members. Section 13. Joint Congressional Oversight Committee sa Enhanced Basic Educational Program, K-12 program, sa pamamagitan nito ay nilikha ang Joint Oversight Committee upang mangasiwa, mag-monitor at suriin ang pagpapatupad ng batas na ito. Ang Oversight Committee ay bubuuin ng 5 miyembro bawat isa mula sa Senado at mula sa kapulungan ng mga kinatawan, kabilang ang mga tagapangulo ng mga komite sa edukasyon, sining at kultura, at pananalapi ng parehong kapulungan. Ang pagiging kasapi ng komite para sa bawat kapulungan ay dapat magkaroon ng hindi bababa sa 2 oposisyon o minoryang miyembro. Section 14. Mandatory Evaluation and Review. By the end of school year 2014 hanggang 2015, the DepEd shall conduct a mandatory review and submit a midterm report to Congress as to the status of implementation of the K-12 program in terms of closing the following current shortages: A. Teachers, B. Classrooms, C. Textbooks, D. Seats, A. Toilets, and F. Other shortages that should be addressed. The DepEd shall include, among others, in this midterm report, the following key metrics of access to and quality of basic education: A. Participation rate, B. Retention rate, C. National Achievement Test results, D. Completion rate, E. Teachers' welfare and training profiles, F. Adequacy of funding requirements, and G. Other learning facilities including, but not limited to,
Computer and Science Laboratories, Libraries and Library Hubs, and Sports, Music and Arts. Seksyon 14. Mandatoryong pagsusuri at pagsusuri. Sa pagtatapos ng school year 2014 hanggang 2015, ang DepEd ay magsasagawa ng mandatoryong pagsusuri at magsumite ng midterm report sa Kongreso tungkol sa kalagayan ng pagpapatupad ng K-12 program sa mga tuntunin ng pagsasara sa mga sumusunod na kasalukuyang kakulangan: A. Mga guro, B. Mga silid-aralan, C. Mga aklat-aralin, D. Mga upuan, E. Mga palikuran, at F. Iba pang mga kakulangan na dapat matugunan. Dapat isama ng DepEd bukod sa iba pa, sa midterm report na ito, ang mga sumusunod na pangunahing sukatan ng access at kalidad ng batayang edukasyon: A. Participation rate, B. Rate ng pagpapanatili, C. Mga resulta ng National Achievement Test, D. Rate ng pagkumpleto, E. Mga profile sa kapakanan at pagsasanay ng mga guro, F. Kasapatan ng mga kinakailangan sa pagpopondo. At G. Iba pang mga pasilidad sa pag-aaral kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga laboratorio ng kompyuter at agham, mga aklatan at mga sentro ng aklatan, at palakasan, musika at sining. Section 15. Commitment to international benchmarks. The DepEd shall endeavor to increase the per capita spending on education towards the immediate attainment of international benchmarks. Section 16. Implementing rules and regulations. Within 90 days after the effectivity of this act, the DepEd Secretary, the CHED Chairperson and the TESDA Director General shall promulgate the rules and regulations needed for the implementation of this act. Section 17. Separability clause. If any provision of this act is held invalid or unconstitutional, the same shall not affect the validity and effectivity of the other provisions hereof. Section 15. Pangako sa mga international benchmark. Sisikapin ng DepEd na pataasin ang per capita spending sa edukasyon tungo sa agarang pagkamit ng mga internasyonal na benchmark. Seksyon 16. Pagpapatupad ng mga panuntunan at regulasyon. Sa loob ng 90 araw pagkatapos ng bisa ng batas na ito, ang kalihim ng DepEd, ang tagapangulo ng CHED at ang Direktor General ng TESDA ay dapat magpahayag ng mga tuntunin at regulasyong kailangan para sa pagpapatupad ng batas na ito. Seksyon 17. Saugnay sa paghihiwalay, kung ang anumang probisyon ng batas na ito ay pinaniniwalaang hindi wisto o labag sa konstitusyon, hindi ito makakaapekto sa bisa at bisa ng iba pang mga probisyon dito. Section 18. Repealing clause, pertinent provisions of Batas Pambansa bilang 232 ORDA, Education Act of 1982, Republic Act No. 9155 ORDA, Governance of Basic Education. Act of 2001, Republic Act No. 9258, Republic Act No. 7836, and all other laws, decrees, executive orders and rules and regulations contrary to or inconsistent with the provisions of this act are hereby repealed or modified accordingly. Section 19. Effectivity clause. This act shall take effect 15 days after its publication in the Official Gazette or in 2 newspapers of general circulation. Seksyon 18. Saugnay sa pagpapawalang bisa, mga kaugnay na probisyon ng Batas Pambansa bilang 232 o ang Education Act of 1982, Republic Act No. 9155 o ang Governance of Basic Education. Act of 2001, Republic Act No. 9258, Republic Act No. 7836, at lahat ng iba pang batas, dekreto, executive order at mga tuntunin at regulasyon na salungat sa o hindi naaayon sa mga probisyon ng batas na ito ay pinawawalang bisa o binago ng naaayon. Seksyon 19. Saugnay sa pagkabisa, ang batas na ito ay magkakabisa 15 araw pagkatapos nitong mailathala sa opisyal na pahayagan o sa pahayagan ng pangkalahatang sirkulasyon. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. Thank you for watching. I hope you enjoyed the video and learned something new. If you found this content helpful, please give it a thumbs up and share it with your friends so they can benefit as well. I'd love to hear your thoughts. Feel free to leave your comments, questions, or suggestions in the section below. Looking forward to seeing you in the next video. Stay safe, and God bless. This is Teacher Lumaban on YouTube. Thank you for your support.